open our devices and listen now. Let's have some fun, and this is how. As we have our INC radio podcast playing, we will have so much fun listening. INC Radio Podcast, we're here to hear. Hello po to all our podcast family. Welcome to another opportunity to listen. Only here in INC Radio Podcast. Kasama niyo po for today's episode, Kuya Jake and Australia. And I'm your Ate Ina. Oo, And di ba? Nagulat ako sa'yo, Jake, na. Ah. Na-spoil mo na kagad yung... Ay, sorry. Oo. Kasi we are welcoming new opportunities sa episode na to ng INC Radio Podcast. We are still on our season of this year, 2024, season of Turning Pages. Diba? Ang dami na nating Yes. napag-usapan this year pa lang, diba, ng INC Radio Podcast at Ina. No? Ang dami nag-open for us. Isa na dito yung, ito tayo! Yes. Kasama tayo dito on the studio. Diba? Hindi na tayo nagre-record through online lang. Oo. Shout out dun sa mga nagre-record pa rin online. Pumunta kayo dito. Anyway. Pag nandito sila sa Nandito Philippines, sila. for sure. Oh, yan. Mm. Pero yun na nga. Yeah. Kumusta naman ang this year for you, Ate Ina? This year, literally, ang daming Daming opportunities. Oo, no. Alam mo ba? Recently kasi, meron akong business trip na pinuntahan. Nagkaroon kami ng charity event. Oh? And, kinumpleto niya yung isang taon ko na nakapunta akong Luzon, Visayas, Mindanao via plane. Totoo? Oo. I went to Davao, tas pumunta rin ako sa kapatid ko sa Samar. Mhm. And then recently, Bicol. So, nakapag Luzon, Visayas, Mindanao ako Ang without galing. any plans of doing so. Talaga, and this is own expense. Yun Ha? talaga yung concern ko. Um, Sariling gastos ba next to? question, please. Hindi, pero at least nagkaroon ka ng ganong, diba, opportunity. Bihira yun, diba, for us Filipinos. Yeah, Kaya hindi mo talaga oo. masasabi na maliit ang bansang Pilipinas. Hindi kasi talaga, nakarating ka na ba ng Sultan Kudarat? Hindi pa. Hindi mo nga hindi. alam kung saan banda yun, di ba? Si Kuya Alvin, nakarating siya sa Sultan Kudarat. Ako, di ko pa nakarating yan. Di pa ako nakarating ng Palawan eh. Ang dami Ako pang, din, hindi dami pang pa. hindi nararating. So, it really is a privilege for a person dito sa Pilipinas na makapunta ng iba't ibang lugar. That is opportunity for them. And you got that opportunity kahit hindi naman nalibot yung buong bansa, di ba? Yes, kaya sobrang grateful ako para dun sa opportunity na yon. At maraming mga na-experience din this year. How about you, Jacob? Kamusta naman ang 2024 mo? 2024 is life-changing. Hindi lamang pagdating sa experiences, pero sa kung gaano naging mukhang ka-stress yung mukha ko. Oo, parang dati Dati parang ang dami. Parang yan mukha ba akong masaya? Pero you know what? Kahit mukha akong stressed this year, yun namin nga nagsasabi. Sadly, it's true. Mukhang naging stress. Pero for me, hindi siya kawalan eh. Kasi kaakibat nung sabihin natin na mas naging mukhang stress or mas naging mature daw ako, tumanda daw yung ako ni ilang taon, kaakibat niya yung happiness and fulfillment within ng mga pangarap ko lang gawin before natutupad na kahit konting-konting first steps pa lang, di ba? And this year, I was able to fulfill one of my goals, and it's to study college face-to-face. Here, Yes, sa here sa Philippines. Pilipinas, diba? And dream course, I hope hindi ako matanggal. Diba? Anyway, Ate Ina, yun yung ating podcast episode question of the day, diba? Yes. Actually, our podcast episode question for today is, how do you balance the excitement Oo. and at the same time yung fear na nararamdaman natin when Yes. welcoming new opportunities? So, new year, new opportunities, Yes, very for cliche, sure. pero yun talaga ang tunay na nangyayari. Mm-mm. Naminado tayo, it is scary. Yeah. Talagang hindi mo, kasi unexpected talaga eh. Yeah. Opportunities kasi can be positive and at the same time, hindi mo rin maiwasan mag-isip na what if, ganito, ganyan, Baka diba? mag-flop ako this year. Yeah. Oo. Ganun yun. Diba mga ganon? Kaya meron ka talagang mararamdamang excitement kasi you know that it will bring you a lot of new things. Yes, exactly. Pero at the same time, fear kasi it will take you out from your comfort zone. Totoo. Diba? Mm-hmm. Ako,
This year ba, meron ka bang ganong Out of the comfort instances? zone? Sobra. Kasi, hindi ko naman iniisip yung labahan noon. Okay. Opportunity na makapaglaba. Makapaglabahan mo yun? Hindi ko alam mo, dagdag sa stress ko yan. Ano susuotin ko bukas? Nakalimutan ko maglaba. Diba, unlike before, kasi may washing machine sa bahay. Dito, I have to wash everything by my own hands. Diba? Yeah, yun. Dagdag opportunity. Well, outside, on a bigger scale, parang, new opportunities or nakadagdag sa stress na naman. Nakadagdag sa kung ano Sa yung bago, iisipin mo. yung out of comfort zone din sa akin, is yung talagang doing things on my own. Yeah, Without the okay. help of my parents. Kasi nakulong 'di ba tayo, especially nung pandemic. We can't help but bring back those days kasi talaga Yes. ang habang panahong nanakaw sa atin nung pandemic na Totoo. parang naging reliable, nag-rely tayo sa mga taong nasa paligid natin kasi araw-araw natin silang kasama. Now that we're back on track of being independent and being alone and making decisions for ourselves, doon na natitest lalo yung decision capabilities natin. Yeah, kaya nga lalo nga sa part mo, Jaycon, no? Kasi yung mga times na lock or parang doon ka mas gumagalaw sa tahanan mo is yun yung years na talagang some kind of parang nag-explore ka dapat. Like as a teenager. As a teenager. Yes, Diba? literally, na-snatch yung teenage years Those talaga. are your last years as a Oo. teenager, diba? I'm 16 pa lang naman. I wish. Pero ayun. Diba? Kasi Oo. usually yung mga kaedad mo, diba? Like 15, 16, diba? Basketball. Oo, talagang labas. Punta dito, punta doon. Di kain mo uwi with ng madalian. friends, ganyan. Oo. Diba? Yun yung usually ginagawa ng mga ganun. Pero, Ako nung 15, 16, lockdown, pumodcast. at kumanta. Which is still good. Ay, diba? oo naman. Gawain natin. Lahat naman Oo, tayo talagang, ginawa. Na-stuck tayo sa ganung era. It has helped you naman in some other ways. Ikaw, Tina, very, very curious. 2024, a year of change naman talaga. Mm-mm. Ano yung masasabi mong naging new? Talagang pinalabas ka ng comfort zone mo at okay, trial ulit. I would say mostly sa dito sa radio, Sa radio. ginagawa natin. And this is actually what I enjoy the most. Kasi yung sa work, constant naman yun nasa buhay. Oo naman. I think, kumbaga, mas na-enjoy ko at the same time yung mga challenges and opportunities and at the same time yung responsibility na introduce sa akin this year is quite a lot bigger than my work. Okay. Like nung anniversary, yung Kwentong radyo. Diba? Out of nowhere, bigla kami nag-music. Kumanta? Hindi, ang hirap niya i-pull off. Yeah, so much. Not just for us, pero for everyone na kasali dun sa production, lalo na from different places, diba? Yes. Nakakatakot siya sa part na kaya ba namin? Oo, or parang like ano yung how are we sasabihin gonna ng do iba? this? Ito yung madalas na fear ng marami. Ano yung sasabihin ng iba? Yes. Or ano yung magiging judgment nila sa amin pag ginawa namin to? Or ganyan. Diba? Kaya yung iba... Paano na yung pride ko? Paano na yung branding Paano na I na yung have aking established pangalan? myself? Yeah, ganun yung question. Totoo. Diba? Actually, kahit hindi sa ginawa namin ng musical, kahit ano pa mang decision or Nabago, ginagawa natin, no? Minsan kasi may ganun eh. Kaya there's always fear. natatakot. Yes. Dahil we fear about what others could say or might think. say about us. Totoo, no? And what we're going to do. Yan. Kaya, yan yung isa sa mga i-welcome natin this year, 2025. Diba? How are we going to navigate those expectations of other people, expectations natin para sa ating sarili. Kasi at the same time, sabi nga natin, it is exciting. Bago na naman. It is exciting. Pero, ayun na nga, paano yung what the things that lies underneath. Kasi ako naman, I did say na that's one of the concerns or yun yung isa sa mga bagay talaga na maiisip mo or katatakutan mo sa simula. Ako naman, ang masasabi ko is, you just have to choose what to listen to. Ayun. Diba? Yung parang, it's not always bad na makinig ka sa sinasabi ng iba as long as they're
helping you. Mhm. As long as what they're saying is valid na may mali ka naman talaga sa bagay na Oo, yun. Or oo. parang mas maganda nga naman if you do things differently or ganito. Yes. Pero kung, di ba, kung masyado ka namang magdudwell sa Mhm. sinasabi ng iba na to the point na yun na inisip mo sa gabi Oo. lahat and hindi ka na mapakali, hindi ka na makatulog, di ba? Hindi naman okay yun. Hindi ka Mhm. makaka-move forward. Mhm. So, yun. You just have to filter what is good for you and what's not, di ba? Alam mo totoo yan, Ate Ina, no? And yan din yung isa sa mga parang mindset ko coming into this new year. Mhm. Sabi ko, for 2025, I want to find more errors of me. Parang gusto ko Mm. hanapan lalo ng, hindi ko na sinasabi na perfect ako this year. Talagang sobrang daming mali this year. Sobrang Daming daming mali. mali. Diba? Pero for the next year, I want to find more stuff to correct. And not objectively from eyes of other people alone. Pero But even on your own. even on my own, na parang Totoo tas, yan. yung mga ginagawa po ba na ito, Ah, ethical pa ba to from my perspective, from other people's perspective, everything. Actually, parang mas okay nga kapag ka ikaw mismo yung naka-realize ng mali mo. Alam mo, totoo. Kasi nakakahiya. Actually, kaya yung iba, hindi nila matanggap. Actually, pinagdaanan ko yun. Kaya hindi nila matanggap yung pagkakamali nila kasi nakakahiya. Pero parang pag ibang tao yung nagsabi sa'yo na mali ka, parang, Uy, oo, alam ko na nga eh. Oo, Di ba? so parang- Parang ganon. kaya yung iba, di ba, especially yung mga tao sabihin nila, di ba, tataas talaga yung pride nila. Oo. Parang, laging may rason. Oo, Laging, totoo di, yan. ganito, ganyan, ganyan. Sige. Just to say that, Oo, hindi sila mali. Oo. Pero, yun nga, magandang mindset yun kasi kapag ikaw na-realize mo sa sarili mo kung ano yung mga mali mo and dapat mong i-correct, doon na mag-work yung sarili mo na anong gagawin ko to make things right. Yes. Kung ano yung dapat ko namang gawin. Oo. Any plans for you na masasabi mo na, wow, this is new, bagong opportunity ito, scary, but I'm excited, let's do it. Yeah. I wanted to have a huge or a major step sa career ko. Like, meron na kaming side hustle na business, ganyan. Next year, either I wanted to focus doon sa bagay na yon Mhm. or jump into another career na alam kong mas mag-grow ako. Kasi, personally yun Oo. naman ang na-realize ko sa sarili ko na talagang career yung medyo hindi masyadong okay sa buhay ko. Or parang that's something na hindi ako masyadong satisfied sa performance. This year alone or in general? In general. Okay. Sadly, in general po. Ay, gusto ko tumawa tayo doon. Hindi, you can never have it all. Oo, diba? Perfect syempre. ka, di naman, syempre. Oo. Dapat meron tayong pagsubok. Kailangan may pagkakamali ka rin. Hindi pwedeng Hindi naman Dapat may spot. hindi. Walang tao na may perfect na buhay. Of course. There has to be a place or an aspect talaga na challenge. Struggle. Oh, totoo. And it happened na yung career ko. Hindi naman dahil sa wala akong trabaho. Walang trabaho. Or ano. Pero pag-travel ka nga eh. Pero yung kumbaga, it's something na although may mga opportunities na dumarating sa akin or parang yung trabaho ko hindi siya repetitive talaga. Hindi ako satisfied sa performance ko. Okay. Parang ganun. Yes. Kaya next year, I have to challenge myself to do more. Actually, ito yung problema. Kasi nung high school and college ako, sobrang parang overachiever or parang sobrang daming activities na going on all at once. Na parang naisip ko tuloy sa sarili ko ngayon, bakit parang hindi ako to? Parang ganun. So, that's what I wanted to work on. Okay. Ikaw? Pagdating Any sa plans for 2025? Any opportunities you want to grab? Ganun. Dahil nga parang still bago pa rin sa akin yung college life kasi first year. Yes. So I want to explore pa kung paano ko pa mas lalo siyang magagalingan eh. Kasi as of now, very it's even below satisfactory yung sa tingin ko yung performance ko eh. I'm still working on it. Kasi gano'n naman talaga sa simula, especially adjusting face, you can't ace it right away. Totoo. Kasi kung gano'n, edi ikaw na. hindi ako gano'n eh. Parang I still want to know, how do I do this? How do I focus on my main goal, which is college, while also
navigating other stuff that I'm really passionate about. Of course, we have this. We have media. We Yes. have other organizations in school. Mhm. Which I'm very, very proud that I've become a member of the school publication. Mhm. Kasi parang another opportunity na naman siya for me Yeah. na okay, ito yung nangyayari. This is what you're about to do. Mhm. We know you can do this because you have background in media Media. because of INC Radio. Yeah. Alam mo kakakibat nun? Sobrang pressure. Ganito ka ha. Oo. Dapat ganito yung kaya mo Yung magawa. expectation tuloy nila Expectations sa'yo. Yun. I think 2025 is more on combating the expectations of other people. Paano mo tatapatan Paano yung mo mga... tatapatan yung expectations nila? Ako naman kasi sabi ko, ang pangako ko naman sa kanila, yes, I have done this, but I still have a lot way to learn. A lot more things to do. To work on. I think, yun naman, promise ko naman sa kanila. Totoo. So yun yung opportunity na I'm very excited about. Very excited about how to write better. Yeah. How to talk better in a formal manner. Kasi, Iba kasi yung iba publication yung publication dito sa ginagawa natin. Ito, nakasandal Iba. tayong ganon. Iba, oo. Iba yun. Kasi dito, we can also do things or say things spontaneously as long Yes. as it is something na within what we're talking about Oo. talaga. Kung anong mag-cross sa isip mo, Diba? then yung say it Yes. live, ganyan. Pero Publications is yung much more writing iba siya eh. iba siya. It's Oo. more of, it's not just an essay. Because essay, I know, Mhm. meron naman ako capabilities pag essay. Pero Mm. when you know a lot of people would directly read what you are writing and they expect to get something from your writing, Yeah. that is something. Tapos may pangalan mo sa baba. Pangalan mo sa baba, Bye. report by. Sorry na po. Hindi, pero Jaycon, to give our viewers and listeners a background, ano ba yung parang writing position na tinanggap mo sa school publication? I'm more of a, to be honest, ang binigay talaga nila sa aking task is more of on broadcasting. Kasi they know that I come from a broadcasting background. So they were broadcasting. Pero syempre, talagang hindi naman pwedeng ito lang yung gagawin mo Oo eh. naman. Kasi sabi ko nga po sa kanila, pwede po ako dito, pero I am open to other stuff, tasks. other tasks, pero sa video, photography, or even dun sa writing, which is yung writing I'm very excited ako about. Well, the first, and yung mga unang bahagi, medyo nag-struggle, ganyan. Mm. Pero what's important is, very happy naman ako sa ginawa ko na I turned out, parang mas naging honest ako with them na I really need help kung paano po dapat ito gawin. Totoo. Not only by the standard of this school, but as Mm-mm. well as kung paano po ba yung expectations kung paano po ito babasahin or kung paano po ito i-consume. So, yun naman, they're very generous with the help naman. Mm. Yeah. Kaya, shoutout sa mga kasama ni Jaycon. Yes, thank you. Si Ate Angel. Yun si Ate Mm-mm. Angel. So, lima yung kasama namin sa STR. Yeah. And one of our chiefs in the school publication. Ayun yun, Ate Ina. Mhm. Paano something na you're excited about na opportunity na darating sa'yo? Yeah, na-mention ko nga yung career move na gagawin ko next year. I'm both excited and scared of certain things. Yes. Kasi nga, next year, gusto ko i-challenge pa yung sarili ko. Ooh. So, ang excitement dun is, finally, I am leaving my comfort zone, leaving my house, and big step yun. oo, and also going out more, 'di ba? Mas makikipag-usap or I also plan to apply on certain courses para mas I love ma-update that. yung knowledge and skills ko sa iba't ibang areas pa ng marketing kasi yearly nag-update siya. Nag-update Hindi talaga talaga. siya, You can't and rely on what you know from 10 years Yeah. ago, 5 years ago. oo, It's nothing. iba-iba. Kahit nga monthly or quarterly, may bagong mga nangyayari na. Yun. And ang kinakatakot ko talaga, personally, is, kaya ko ba? Yes. Yun. That's the question. Isa pang question Can yun. you do it? Sa lahat ng mga dumarating na opportunities sa atin, whether school or work or kahit ano pa yan, kahit love life po. Kaya Ay, ko ba? Di ba? Hindi, baka makaka-relate sila dyan eh. Sa Oh, lahat ng bagay. ano yung mga ikakasal dyan? Yun yung corresponding fear. Kaya mo ba? You're making a big step and then, can you do it? You are. Diba? Totoo. Very, very scary. Yun sa Yun. part natin yun. And nararamdaman ko yung Oo, ay, nararamdaman ko yun ngayon. scary po ito. Kasi parang,
maganda siya sa plano. Oo, on paper Maganda siya sa talaga. plano. Ito plano ko sa buhay. Pero 'di ba? On Oo, practice. on practice, 'di ba? Na this time hindi ka na magre-rely sa kaibigan mo or hindi ka na magre-rely sa kakilala mo. You are going out to put yourself out there. Exactly. Kaya yun, mahirap. Niisip ko pa lang ngayon parang ano ba tong pinasok ko? Pero still, I have to do this. I have to do this given my age, given my time. And it's about time na rin na gawin ko naman yun para magkaroon naman ng advancement yung career ko and personal growth ko. Ayun. Yeah. Alam mo, meron talagang ganong stage or masasabi nating era sa buhay natin at Ina, na parang I'm done with this. Yeah, meron. I'm grateful for this opportunity, for this time, but I really feel na kailangan ko na mag-step up. And I think this is the time. Sabi nila, it's more of a millennial Gen Z kind of an attitude na parang, ito talaga mga kabataan ngayon. Alis na. Pero behind that, there's really a reason, di ba? Totoo yan. Yung pag gina-bridge natin yung gap, yung generational gap, yung lumalabas nga sa studies. Kaya yung mga previous generations, sabi natin Gen X or boomers before, kaya parang nagsistay sila sa kung saan sila. It's either job, what their current life situation, ng sobrang tagal. Yeah. Because wala masyadong opportunities or wala masyadong other reasons for them to move, to explore, or to go anywhere else. I mean, this is just a factor, bro. This can be this can be really can be thought about. Ngayon kasi we have so much. Yeah. 'Di ba? Lalo na nga itong 3 stages of 'di ba, era na pinagdaanan natin, 2019, 2020 hanggang 2022, 2023. Sobrang daming nangyari and ang daming opportunities na, wow, pwede ka palang maging ganito. Pwede ka palang maging ganito. Pwede mo palang i-try yan. So why am I staying dito sa bagay na to? Kung feeling ko, na-fulfill ko na yung sarili ko dito, di ba? Totoo. And para hindi ka rin mapag-iwanan ng panahon. Yeah, yun talaga. Kasi hindi masama na lagi kang sumasabay sa uso. Oo. Hindi rin natama naman, di ba? Oo. Kumbaga, may mga times kasi na kailangan sumabay ka rin. Kasi some things are getting obsolete. Yes. Na hindi na siya applicable in the near future na kapag hindi ka nakisabay sa negosyo, malulugi ka. Oo. Then, sa career advancement or sa ibang mga bagay naman, you will get fewer opportunities in the future pag hindi ka nakisabay sa ganun. Sa mga ibang mga bagay. Pero syempre yun, you will always choose everything carefully naman. Totoo, Any advice, Ate Ina? Pwede sa mga values, of course. Sa mga, tatanungin kita, Ate Ina, ito kasi mga bagong oportunidad. How should I put my mind onto it? Actually, bago ka magtanong sa ibang tao kung ano yung gusto mong opportunity na kunin, actually meron ka nang in mind. Yes. You've already chosen one or two among those opportunities talaga. You just wanted someone else to confirm it for you. Oo, alam mo, totoo yan. Sorry. Diba? Pa-indecisive ka pa eh. Kailangan mo lang ng extra push, kaya ka nagtatanong. Yes, a lot of people exactly. like ganun. Parang subconsciously, alam na nila yung gagawin nila, pero they just want validation from others. I think what I would want to say sa inyo is to know what you really want to do. Kasi sa lahat nga ng bagay, kung ginagawa mo yun dahil masaya ka at gusto mo yun, kahit mapagod ka, okay lang. Or kahit magkaroon man ng setbacks or challenges, okay lang. You will have that drive, that motivation, kasi gusto mo yung ginagawa mo. Yeah. Magkakaroon ka pa rin nun eh. Unlike kung isa yung bagay na bago nga, na parang magkakaroon ka nga ng new perspective or magkakaroon ka ng maraming panibagong say, skills or ano. Pero alam mo naman hindi ikaw yun. Alam mo naman na hindi inclined yun sa talents mo, capabilities mo. Why still choose that opportunity, diba? Totoo, Alam mo, Ate Ina, nangyari din talaga. Siyempre na, I'm still exploring on new stages of my life. Yeah. Mga first, parang sa college, we could always relate college into that. Yung mga unang bahagi, sabi ko nga, I already have a dream course in mind. Pero nung pa-enrollment na, sabi ko parang, hindi parang nagkaroon ako ng crisis in my mind. Parang, ito ba talaga? Is this really it? Parang,
masasayang yung panahon pag tinuloy ko to eh. Totoo. Pero tinuloy ko siya. Mm. Tinuloy ko siya. It's a new world from what I usually do. Yeah, totally different. I do read a lot about it, pero in practice hindi ko siya gets eh. So kaya ko siya in-enroll. And then yun nga, yung How was it? mga iyak talaga. Iyak talaga. Iyak dahil hirap talaga ako. Pero at the same time, okay. ang may tinatawagan ako dyan eh. Yung tinatawagan siya si Mami Yen kasi siya sabi niya lagi, yung nung nag-aral din siya ng masters, hindi din niya alam, talagang hirap na hirap din siya pero tinuloy niya. So sabi ko, baka pwede manghingi na advice. Sabi ko, Mami Yen, mahirap talaga eh. Pero gustong-gusto ko talaga siya gawin. I feel like nag-i-enjoy ako pag-aralan siya. Yung practice lang talaga, hirap na hirap akong gawin. That's why, ang naging advice niya, which is, yun na rin naman. Naging yung advice, pero yung advice niya, yun din yung iniisip ko. Diba? Tuloy lang, diba? Kung talagang hindi, there's always time for you to recuperate and find a new way, find a new challenge. May na-recall ako sa mga sinabi mo, Jaycon. Nung nagpunta kami ng Bicol, nagkaroon kami ng chance na matry yung, sumakay ng ATV papuntang Mount na yun. Uy! And you know what? High school pa ako huling sumakay ng bisikleta na walang dalawang gulong sa gilid. I mean, walang training wheels. And I don't have any driving experience. Okay. Then, solo-solo kami dun sa ATV. Paano ko patatakbuhin yun? Parang buti di ka na-disgrasya. Na nakakatakot. Nung una nga inisip ko parang angkas na lang ako, pwede naman ata. Pero, yun nga, sabi nga nila, yung youngest na nakapag-drive nun is around 9 years old and the oldest one is 83. So parang, day ka ng 9 years old tsaka ng 83. Hindi mo kaya patakbuhin yun. So, ayun, nung mga una talagang nanganib yung buhay ko. Di ba? Imagine, mabato, then paakyat, pababa. It's extreme. Yeah, okay, extreme. Don't do that. Pero may guide kami. There's a guide. Kailangan may guide. And talagang, kailan siyang sa akin para maitama mo siya, ako. yeah. And sumampa pa ako sa malaking bato. Kumbaga, parang isa siyang illustration ng paano pagka nandun ka sa isang opportunity. Tapos hindi mo alam, you stumble, with zero knowledge about it. And then, yes. Kaya nga. And learning while doing it. Kaya nga tama yung sabi mo kanina na one of the best advices talaga, lalo na kung gusto mo naman talaga yung gusto mo talaga siya eh. Kahit tuloy mahirap Tuloy lang. Oo. Galing nun. And then you have guides naman, or you have friends, or you have mentors that will correct you along the way. Yes. Which is good. Kaya dito maganda yung magkaroon ka ng support system na people that you really trust. Ito kasi yung mga bagay na hindi masasagot ng AI. Yes, this time, ito naman yun. Hindi talaga siya kaya sagutin ng AI kasi kailangan personal mo siyang matutuhan. Nagde-decision making ka na tapos, nag-prompt ka. Nag-prompt ka. Parang hindi naman tama yun. Hindi talaga makakatulong yun. And, of course, ito yung hindi natin dapat makakalimutan. And ginagawa ko to talaga, especially pag merong mga big opportunities or big changes in my life. Prayers talaga. Totoo. Kasi lagi. minsan, you don't know the answer to the question that's before you, pero pag nanalangin ka, parang sinagot na. Totoo. Diba? Alam mo na yung mararamdaman mo na lang na, okay, this is God's approval dun sa gusto kong gawin ko sa buhay. Yun talaga, parang, yun naman totoo lagi yun. Foolproof, yun. Lahat tayo nakaranas talaga. Yes. Talagang tunay na sandalan talaga natin. Totoo yan. Yung communication sa ating Panginoong Diyos. And that's through prayer, di ba? Yes, Kasi, hindi, yung mga new opportunities talaga, wala na tayong magagawa. Kundi, tanggapin at iasa sa ating Panginoong Diyos na maging tama, hopefully, ito na po yun. Or kung hindi man, then, help me get to where? Kung tama, di ba? Yung where redirection. I belong. Totoo. Where we really belong. That's and, as we pray, let us not forget to also request for, or ask God for help na bigyan niya tayo ng mga characteristics or skills na kailangan natin. Sobrang laki nun. Kasi, as long as you need it, and as long as you're going to use it sa bagay na makakabuti sa'yo, God will always give it to us.
God will always provide. Yes, Best yes, life that I yes. always want. And yung hardships na ngayon na pinadaraanan natin, yun, isa pa sa pinaka-mindset ko din na natutunan ko din sa pagsamba. Lumilipas yung hirap. Yes, yes, Lumilipas yes. yung hirap. Ang Totoo luha yan. napapawi, di ba? Sabi Totoo nila, yan. yung hapde nawawala. Oh, And you're left with another clean slate. So, yes. that's what we're gonna talk. Anyway, Another episode of INC INC Radio Radio Podcast is ending It's right about now. to conclude. So if you have any comment suggestions or topic suggestions you want to talk with us, well, that's all. This is once again Kuya Jake in Australia. And I'm your Ate Ina. And always remember that here on INC Radio Podcast, we're here to hear. Bye, Thank everyone. you so much. Happy Happy New New Year. Year. Everyone. What? Let's open our devices and listen now. Let's have some fun, and this is how. As we have our INC Radio Podcast playing, we will have so much fun. Listen